Bungang araw ang ating pag-uusapan. Kasama po natin isang family medicine expert, si Dr. Roland Mendiola. Hello, Doc Mendiola. Magandang hapon po, Tita Winnie Cordero. Kasama niyo sa DZMM Action ngayon. Ay, magandang hapon po, Ma'am Winnie, Tita Winnie. Magandang hapon po sa mga taga-subaybay ninyo at sa mga nakikinig po ngayon. Magandang hapon po. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong hapong ito, Doc. Pag-usapan po natin ang bungang araw. Bakit nga? Prickly heat? Tama po ba ako sa English? Alin po, yung ano? Yung bungang araw. prickly heat, ho ba? Yung English ng bungang araw? Ayun po, pwede po siyang yung common na naririnig na prickly heat or yung heat rash na tinatawag. Heat rash. Dahil po, opo. Oo, Dahil heat po sa rash. init yun, yung tinatawag nila tuwing summer po. Yan po mga kadalasang mga nagiging problema lalo na sa mga kabataan, yung heat rash na tinatawag. Or sa medical po, yung miliaria. Bakit nga po nangyayari iyon? Ay po, madalas po kasi dahil nga sa init po, yung mga sweat glands ng tao is nabablock po siya. So, ang mangyari, lumalabas po sa skin natin. Tapos lalabas po siyang madalas makate. Tapos yung may mga pula-pula o yun po yung mga blister na nakikita. At yun po yung kadalasan na nakikita na mga common na tao na may mga pula-pula, yung bungang araw, yun po yun. May connection po ba ito sa kalinisan, hygiene? Ayun po, ang common po na pwedeng prevention dyan, yung pong maging presko ang katawan natin, saka yung may mga ginagamit tayong mga lotion. Ay, hindi po. At doon muna tayo. Related po siya. Related. Opo. Malinis tayo okay. sa katawan natin. Yung iba malinis naman talaga sa katawan pero nagkakabungang araw pa rin. Ayun po, kaya naman nagkaroon ng bungang araw pa rin kahit alam natin na malinis siya. Dahil nga po sobrang init, nabablock na ho yung pag-release natin ng mga glands sa katawan natin. Kaya po ang kinalabasan po, yung mga butil-butil o mga pula-pula. Usually po ba saan lumalabas ang mga bungang araw? Pwede po yan sa mga leeg, sa batok, sa shoulders, pwede po yun. Meron ako nakikita mga bata parang buong katawan. Ayun po, lalo na po yung may mga tinatawag na friction areas ng katawan ng tao, pwede rin po yun. Friction. Pero may totoo po na yung mga bata, halos buong katawan meron, yung buong likod nila. Opo. Yan po. Friction area, so sa mga singit, sa mga Singit po, kilikili, yan meron po sa batok, pwede rin po. ilalim ng tuhod, ganon, at saka dito sa tiklop ng elbow, siko. Opo, pero less common po yung mga yan. Ang madalas po ay sa mga upper extremities natin, yung sa batok, sa leeg, sa likod, yan po. Bukod po may connection kanyo sa sa kalinisan. Bukod po sa paliligo. Ano pa po ba ang pwedeng treatment sa mga bungang araw? Ang nanay ko dati yung cornstarch daw ilalagay, yun ang ipopolbo. Tama po ba yon? Sa mga traditional po, may mga gumagawa po, pero medically po, hindi ho siya masyadong pa-practice. Ay, bakit? Kaya lang po minsan sila, mahirap pong yung wag gawin, ano po yung nakasanayan ng iba. Yun po kaya ginagawa ng iba, pero sa medical po, hindi naman bawal, hindi rin naman po sinabing gawin. O may treatment o may relasyon po sila. Okay. So, are you saying hindi effective itong practice na cornstarch? Ayun po, hindi ho siya medically, wala ho tayong nagiging basehan o evidence-based. Kaya po, okay. Hindi po ina-advise na gawin ng mga, yun po, yung mga gumagawa. Nire-relate po kasi, sa pagkakaalam ko, no, Doc, nire-relate yung cornstarch para mag-absorb ng moisture, para hindi mababad ang pawis doon lalo na sa likuran ng bagets. But, Opo. may logic ba doon? Ay, ayun po,
wala naman po relation sa akin po, no? Wala rin. Siguro po yung mga specialty, mga doktor natin kagaya ng mga derma, mas na-advise nila kung ano po yung mga pwede. Kayo bilang family medicine expert, Opo. ano po bang Sa advice akin po, niyo? sa practice ko po, hindi ko masyadong ina-advise yun. Mm. Na pag may bungang araw, gamit tayo ng cornstarch. So, hindi ko po inaano yung ganong practice. Okay, so ayun nga po, ano po ang advice ninyo, Doc? Kung sa akin po, yung proper hydration po, yan po ang isa sa mga pangunahing dapat gawin. Yung comfortable na suot natin, tapos yung mga ibang lotion na pwedeng gamitin, ayun po, pwede po yun. Ano Tapos po? kung meron naman pong symptoms na may itchiness, for example, so may medical treatment po na binibigay para sa mga ganong symptomatic. Pangtanggal ng ng kate, ganon, Doc? Opo, meron po yun. Kung may mga itchiness yung mga pasyente, yun po ang kadalasan na binibigay. Yung parang calamine lotion, ganon. Ayun, pwede po yun. Yung calamine po, ina-advise po yun. Or may mga tablet or syrup kung bata naman na binibigay po na pangtanggal po ng katin nila. Ingested. Opo. Hindi po ba wala po bang side effect yun kung ingested, iniinom? Wala naman po na makaka-harm. So, sa example po, no, yung bata na umiinom ng antihistamine para sa mga symptomatic na nararamdaman ng pasyente. Ganun po ba? May tanong po dito si Opo. Jonas, Sige po. Ligtas po ba ang mga bata o sanggol sa ganitong kondisyon? Naku, mga bata nga po ang nakikitaan Opo. ko may bungang araw Opo, yun po. Madalas po ay sila po yung mga unang nagkaaroon. Kasi nga ho, dahil sa panahon, lalo pag ngayon May 1, pagpasok na summer, madalas po madami naman ng mga pasyente na, Doc, madami mga rashes. Pagtingin ng mga medical practitioner, nakita ko nila, bungang araw po ito. Ganito po yung gawin natin, i-hydrate natin yung pasyente, tapos proper yung clothing nila, tapos may mga lotion po. Kung mga nakaka-relate na naman o nakakapagsalita yung bata na Makate, kaya binibigyan po ng mga medical treatment ng mga antihistamine po kadalasan. Si Lawrence po, ang tanong naman, may epekto po ba ito kung may ibang skin condition ako? Okay. Ayan po, kung may mga ibang skin condition, pwede hong matrigger po yung mga ibang sakit nila. Lalo na kung mga sakit sa balat. Pwede hong makatrigger yon. Malaman natin kung ano po yung previously sakit nila, tapos nagkaroon ng bungang araw. So may mga mix po, ibig sabihin dalawa yung skin disease nung pasyente mismo. So makaka-trigger po siya kung meron po siya mga previously or comorbidities. Like for example, psoriasis or skin asthma, ganon? Ayun po, kung may psoriasis po, ang psoriasis po alam po natin na isa autoimmune diseases. Opo. So nati-trigger po siya pag nagpapalit ng panahon, summer, tapos malamig. So nati-trigger po siya. Yung mismong sakit nila na autoimmune or na psoriasis. Parang double jeopardy, Ang sakit. Kawawa naman po. Kaya madami mga treatment na bibigay. Ang pinaka-remedy, kung halimbawa o kagaya niya na tanong na autoimmune na sakit, ay matreat yung mabalance po yung ating immune system pag ganon. Okay. So kailangan balance siya kasi pag na over or under ang ating immune system, may mga sakit po na mga related o mga pwedeng lumabas na mga sakit ng mga pasyente po natin. Ito nga, yun nga yung tanong ni Angel May long-term Opo. effect po ba kung paulit-ulit itong nangyayari? Ayun po, kung kagaya po nung related po doon sa kanina na sakit, no, kung autoimmune yan, which is long-term, wala kong definite na magiging treatment kung gagaling o hindi. Ang pinaka-the best po is maiwasan yung mga trigger attack na mga sakit nila. Yung treatment po, o ibig sabihin, yung para ma-prevent yung ganong klase ng sakit, is mabalance mismo yung ating immune system. Kasi yun ang nakikita ng root cause niya, yung nakitang problema doon sa sakit niya, yung immune system. So kailangan mabalanse po natin siya. Which is, pag nagpalit po tayo ng panahon, ma-stress yung katawan natin, tapos madami mga factors po, mga related factors na makakadagdag sa stress ng katawan natin, magiging imbalance po ulit yung ating immune system.
Kaya may effect po kung yan yung mga long-term yung mga sakit. Yung mga ano, paulit-ulit na bungang araw, Doc, merong epekto yon? Wala naman po kung yan ay bungang araw, alam po natin na yun ay lumalabas kadalasan tuwing mainit yung panahon or summer season. Kung halimbawa lang, ang sinasabi niyo po, kung sakasakaling magkaroon ng, ano ba to, mag-induce ng iba pang mga skin diseases yung bungang araw. Yung bungang araw po mismo, hindi po siya makakapag-induce ng iba mga sakit. Pero kung halimbawa po may skin diseases na po tayo, tapos mag-summer, magdadagdag po pwede yung nagkaroon ka ng bungang araw. Pero para i-trigger yung sakit mo na previously, lesser po yon, hindi po masyado siyang related. Okay. So pwede ba may skin disease tayo, may eczema tayo, Opo. tapos nagkaroon ng bungang araw, o pwede po yon. Ayun. Para magiging additional siya, dagdag. yes, maa-aggravate lang yung Opo. sitwasyon ng tao. Dok, medyo na bago sa akin to, no, tanong ni Belia. Dok, totoo po ba na mabisa ang paghampas ng itim na tela o damit sa mga butlig-butlig sa katawan? Bago sa akin to, Dok, narinig mo na ba ito? Itim na tela daw, iyahampas sa mga ano? Sa mga sakit na balat, sa mga butlig-butlig. Oo. Bago din po sa akin yan, yung may kulay pa na reference na itim na tela. Oo, itim. So, tanong natin yung nagtanong po, yung caller natin, kung may sa some province ba sa galing, baka kasi may ganong culture sa kanila na ginagawa. Pero medically speaking po, so wala po siyang relationship po, walang relasyon. Yung itim na tela, ibahampas natin sa mga skin problem natin or skin diseases o sa mga patsa, yung mga pula-pula. Si Myla Buenaventura, good PM po, good PM Doc. Bungang araw din po ba ang rashes sa hita? Sobrang kati din po. Maari din po ba na ang pagkain ng mangga ang dahilan nito? Oo nga daw, wag ka daw kakain ng mangga kasi magkakabungang araw ka. Totoo ba yun, Doc? Wala naman pong relationship yung mangga sa bungang araw. Kasi daw merong mga buhok-buhok. Opo, kung wala din po yung buhok-buhok sa mangga, wala naman po siyang relationship do sa bungang araw. Ngayon, baka kasi mamaya meron siyang ibang skin problem. Ayun. Tapos yung mangga niya may kasamang bagoong na nakaka-trigger sa kanya yung bagoong. Pag hinug. Ayun po, wala ho siyang walang relasyon. Wala silang relasyon. Kasi yung sa hita niya, pwede yung, baka may previous na sakit siya. Kasi unless lumabas yung kanyang rashes na yon during this time na summer. Okay. Sa pawis, ganon. Yun po, yung na-block yung kanyang gland na nag-cause ng mga pula-pula na rashes. Okay. Si Geneva, Doc, hindi po ako sure kung bungang araw po ba itong meron ako. Pero, madalas po may namumuo po akong butlig-butlig malapit sa batok ko po. Pero months po siya bago mawala. Hindi naman po siya makate or namumula. Ano po kaya ito? Parang bumps on the nape. Opo. Ayun po, kung yan po is months bago siya mawala, tapos previously may mga experience siyang ganon, mas maganda po makita siya para ma-examine kung anong klase yung mga rashes na nasa kanya. Dapat kasi may mga ganyan po talagang case. Totoo yan. Dapat magpatingin na po siya sa dermatologist. Opo, para makita po mismo ng doctor or specialty doctor. Ayan, Doc, huling paalala na lamang po para makaiwas sa bungang araw. Please. Ayun po, sa mga caller, sa mga nakikinig po sa atin ngayon, para maiwasan natin yung bungang araw, lalo na po, papasok na po ang summer, nag-uumpisa na rin po, no? Iwasan po natin ang maging mainit sa katawan at yung preskong suotin, tapos mag-hydrate po tayo ng ayos at kung kailangan po ng mga
lotion na makakatulong sa atin, gamitin po natin. Ayun. Maraming salamat, Doc Roland Mendiola. Thank you po. Thank you po. Thank you po, Ma'am Winnie. Thank you po. Thank you. Si Dr. Roland Mendiola po yan, isang family medicine expert.